Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ng mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Mapapanood din tayo sa simulcast ng Abante. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines. VAT wala pa? Pangulong Bongbong Marcos tinanggal excise tax sa LPG at kerosene. Executive Secretary Ralph Recto pinipigilan daw pagtapyas ng buwis sa diesel at gas. Duterte Camp, handa na sa 2028 raids coalition inilunsad kontra administrasyon. Mayor Basti Duterte plan B raw kung sakaling ma-impeach si VP Sara. Umano'y assassination plot sa Pangulo, isiniwalat ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Madugong impeachment hearing, asahan bukas ayon sa isang mambabatas. At Pangulong Marcos nag-jogging at nag-jumping jack bilang patunay ng kalusugan. Makararamdam na ng kaunting ginhawa ang mga consumer matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Pero hindi diesel at gas ang mababawasan ng presyo kundi LPG at kerosene. Pinag-iisipan pa rin kasi ni Pangulong Bongbong Marcos kung babawasan ang value-added tax sa produktong petrolyo dahil sa mawawalang kita ng gobyerno. Sa bisa ng emergency powers na bigay ng Kongreso, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pansamantalang pagtatanggal ng excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Aabot sa 3 piso at 30 sentimo ang bawas sa LPG kada kilo o katumbas ng halos 36 pesos kada tangke. 5 pesos and 60 cents naman ang bawas sa kerosene. Pero ang Pangulo may agam-agam pa sa pagbabawas o pagsuspinde ng value-added tax sa gas at diesel kahit may kapangyarihan na siyang gawin ito. Paliwanag niya, makatutulong kasi ang makukolekt ng VAT ng gobyerno para pondohan ang mahahalagang proyekto lalo na ngayong may krisis. If we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. Tiniyak naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na tinitimbang maigi ng Pangulo ang mga akbang ng gobyerno para masigurong maraming Pilipino ang makikinabang dito. I just want to put on record, again, that on top of all things happening, the President knows that this is one of the priorities and that I assure you that he will make the necessary announcement as prescribed by the timeline set forth by your law. So we take it to mean, Secretary, that in fact the President wants to decide on this on the very first hour that he is legally allowed to. Correct. That is correct, Mr. Chairman. Magpupulong sa Martes, April 14 si Marcos kasama ang mga ahensya ng pamahalaan para pag-usapan muli kung paano tutugunan ang epekto ng national energy crisis. Para sa Politico Nightly, Carol D. Abante. Sinisi ni Batangas Representative Leandro Leviste ang kapwa niya Batanggenyo na si Executive Secretary Ralph Recto kung bakit natitenga ang panukalang pagtapya sa value-added tax o VAT. Ito ay sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin sa bansa. Matatandaan na itinutulak ni Leviste at ilang mambabatas na ibaba ang koleksyon ng VAT mula 12% patungong 10%, pati na rin ang suspensyon nito sa langis. Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan?
Matatandaang si Recto ay isa rin sa mga nag-akda ng expanded VAT law noong 2005 na nagtaas sa VAT sa 12% at nagpalawak ng saklaw nito. Giit ni Leviste, dapat hayaang makapagdesisyon ang Kongreso at huwag umanong pigilan ng ehekutibo ang botohan. Dagdag pa niya, hindi sapat ang pagsuspend ng excise tax at kailangan ng mas malawak na pagbabawas ng buwis upang maibsan ang pasanin ng mga Pilipino. Isinusulong ng isang Lagunense congressman na aralin ang posibilidad na tapyasan ang tinatawag na windfall tax collection para pigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Laging paayuda ng pamahalaan, binatikos rin si Joas Malimban sa ating Politico Update. Imbis na value-added tax o VAT sa produktong petrolyo, minumungkahi ngayon ni Binyan City Representative Arman Dimagila na windfall tax collection na muna ang pansamantalang ihinto ng pamahalaan. Ayon sa kongresista, kung aalisin ng windfall collection, bababa rin aniya ang singil na VAT na fixed 12%. Kadalasang ipinapataw ang windfall tax sa tuwing may unanticipated external changes kaugnay ng market conditions. Sa pamamagitan daw nito, maaaring mapababa ang presyo ng produktong petrolyo ng 11 pesos. If the government would not sacrifice, alisin nyo lamang yung windfall collection from 7 pesos and 20 centavos naging 18 pesos, alisin nyo yung windfall collection na yon, malaki po ang mababawa sa petroleum products eh. Dagdag ni Dimagila, mas mainam din umanong bawasan o suspindihin ang ibang singil na buwis kaysa ilagak ang pondo sa mga ayuda na aniyay madalas ay kulang o may butas pagdating sa implementation. Bakit laging ayuda ang mindset? Samantalang pwede namang magsakripisyo ang gobyerno like huwag niyong itaas yung VAT kasi yung 12% fix yun eh. Ang tumataas yung presyo eh, di ba? Eh di for purposes of value-added tax, ibalik niyo yung dating presyo for purposes of computation. Eh di hindi po masyadong tataas. Paninindigan ni Dimagila, hindi muna dapat problemahin ng ehekutibo ang tax collection, lalo na't nasa gitna ng krisis. Kung hindi raw kasi sususpindihin ng ilang tax collections, mga ordinaryong mamamayan ang papasa ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa merkado, lalo na ng produktong petrolyo. Iminungkahi ng kongresista ngayong araw ang pagtatanggal ng windfall tax collection sa Legislative Energy and Development Joint Committee hearing, kasunod ng projected revenue losses ng Department of Finance sakaling tanggalin ng VAT, na ayon sa DOF, posibleng umabot sa mahigit 100 bilyong piso. Kasabay nito, patuloy rin ang pagkalampag ng ilang mga mambabata sa palasyo na suspindihin na ng tuluyan ang singil na excise tax sa produktong petrolyo. Sa mga susunod na araw, muling nakaamba ang mga protesta at tigil pasada, kasunod ng muling pagtataas ng presyo ng krudo, lalo na tila wala pa ring humpay ang krisis sa Middle East. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ready na ang tapyas presyo sa langis bukas. Pero para sa isang grupo ng mga negosyante, di muna tayo dapat magpakampante. Narito ang Politico Update ni Jess Sulit. Kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin ang inaasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes. Higit 20 pesos per liter ang posibleng tapyas sa diesel, 4 pesos and 43 centavos ang sa gasolina at 8 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Welcome news para sa business group ang rollback para sa linggong ito. Pero babala nila, posibleng temporary relief lang ito dahil sa patuloy na volatility sa global oil markets. Lalo na't pumalya ang peace talks ng Amerika at Iran at kasado na ang US blockade ng Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo. Para sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, added pressure ito sa mga negosyo at investor sentiment. At sa gitna ng inflationary challenges ng bansa, babala ni PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, hindi kakayanin ng mga kumpanyang increase sa minimum wage sa ngayon. All our industries are suffering from this oil crisis. We have to sit down and talk with the labor groups. They have conversations ongoing and we have to negotiate with them. Maybe you give some form of transportation allowance but not in the form of minimum wage. Hinihikayat din ng PCCI na tanggalin na muna ang VAT sa langis.
We also have to continue studying, is all the regulation really the way to move forward, or is there a need to amend or even repeal the deregulation law, especially during these times of emergency and crisis. So usapin naman ng energy strategy. Ayon sa private sector, dapat pa ring pag-aralan ang joint oil exploration kasama ang China sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea. Para kay Ang, dapat ituring itong isang economic arrangement na mutually beneficial at hiwalay sa politikal na alitan. Para sa Politico Nightly, Che Sulit, Billionaire News Channel. Sana all, petiks-petiks lang. Yan ang batikos ni Senador Amy Marcos sa Department of Energy. Paano raw kasi? Kalahati lang ng mga empleyado nito ang pumapasok, kaya hindi matugunan ang mga reklamo ng publiko. Ang detalye sa Politico Update ni Hannah T. Sa kabila ng doble kayod ng Department of Energy sa oil crisis, dinikdik pa rin ng ilang mga senador ang ahensya. May department order daw kasi ang DOE na 2 days lang ang on-site work per week. With only 50% of DOE officials and employees reporting. And the rest is all work from home. May mga reklamo umanong nakakarating kay Senator Amy Marcos na walang nahahanap sa opisina ng DOE para sa umano'y approval ng projects at mga kontrata. Kumpara sa isang memo mula sa ehekutibo, may 4 na araw na on-site work kada linggo sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Namamatay na yung tao ng gutom, hindi na makapaghanap buhay. Wala nang ani, wala nang pagkain. At ang DOE ay nagbabakasyon. Tama ba yun? Sagot ni Energy Secretary Sharon Garin, work from home doesn't mean they don't work. At hindi rin daw sila nagbabakasyon. On time daw ang lahat ng compliance ng DOE. Doing meetings and doing everything that we can do just to keep our country sufficient in supply and monitor the prices. Pero hindi rito natapos ang puna ni Marcos. 2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity in this. From the get-go, we wanted to push. Sa sobrang saving naman ninyo, Secretary Garin, hindi naman yata tama na walang pumapasok yung mga oil stakeholders. The objective of work from home is not to stop working. It is to become more efficient. Ngayon po, we are trying to save for the country para Hindi ba sinabi ng Pangulo na 4 days? Bakit kayo kinalahati pa yung 4 days? Kinilala ng iba pang mga senador ang effort ng ahensya. Pero sa panahong may krisis at tinitignan ngayon ang DOE, mahirap umanong depensahan ang optics problem dahil sa 2-day workweek. I-revisit daw ng DOE ang 2-day workweek order nila. Kasabay niya na ang pagsulong din ng ahensya sa energy efficiency dahil ayon kay Garin, posibleng umabot daw ang problemang ito ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Bago pa ito, pinagdudahan ni Senator Rodante Marcoleta kung talaga bang malala ang problema natin sa langis. Batay daw sa mga nakalap niyang datos, nananatili umanong sufficient ang supply natin at umaabot pa nga sa bilyong litro ang ini-import ng bansa sa loob lang ng ilang buwan. May nakuha rin daw siyang independent data mula sa isang Singapore-based entity na nagsasabing posibleng makabili ng diesel sa halagang nasa 61 pesos per liter ang landed cost. Yan ay ang Pent Alpha Enterprises Pte. Limited na ang representative ay nagngangalang Wayne Houghton. Kung titingnan po natin, meron pa naman palang pag-asa na meron tayong kukuhanan at hindi naman pala ganito kalubha. Ayoko naman pag-usapan na natin ang malulubhang problema, hindi pa naman talaga dapat mangyari pala. Sa panig ng DOE, inamin nila na mataas talaga ang presyo sa world market, lalo na sa transport at insurance costs. Tila miracle price daw ang 61 pesos per liter, pero nangako ang ahensya na susuriin nila ang datos na ibinigay ni Marcoleta. Hannah T., Billionaire News Channel. Sa aming pagbabalik, mga Duterte, pumosisyon na bilang oposisyon sa 2028. PBBM may pakitang gilas sa mga kumukwestiyon sa kanyang kalusugan. Formal na ang pumosisyon bilang oposisyon
ang mga Duterte sa paglulunsad ng koalisyong kritikal sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero imbis na si Vice President Sara Duterte ang kanyang nakababatang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte ang mamumuno sa grupo. Ang detalye sa Politico Update ni Carol D. Nagsama-sama ang mga partidong kaalyado ng mga Duterte para buuin ang oposisyon sa Administrasyong Marcos, ang Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Pinamumunuan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Layo ng RAGE Coalition na isulong ang reforma sa pamahalaan. Sa paglulunsad ng koalisyon, tinuligsan ni Baste ang samut-saring kapalpakan sa ilalim ni Marcos, kabilang ang flood control scam. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Minaliit naman ng palasyo ang mga patutsyada ni Baste. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy ang pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa flood control scam. Self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa mga anomalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Para kay ACT Teachers Congressman Antonio Tinio, Plan B ang pamumuno ni Baste sa RAGE Coalition para siya ang tumakbong Pangulo kung sakaling ma-convict sa impeachment trial ang kanyang ate na si Vice President Sara Duterte. Kaakibat kasi ng conviction ang panghabang buhay na diskwalifikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Malinaw na may Plan B ang mga Duterte, ito si Baste, no? So pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte na maaring ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. So mauudlot ang kanyang presidential bid. Para sa Political Nightly, Carol D. Abante. At kaugnay ng balitang yan, makakasama natin sa ating programa ngayong gabi live dito sa studio, former Congressman Mike Defensor at co-convener ng Grupong RAGE. Magandang gabi at welcome sa Political Nightly. Yes, Dexter, magandang gabi sa iyo at sa lahat po ng nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung unang-unang tanong, ano po yung konting background, bakit ba nabuo itong RAGE? At ano itong grupo na ito? Well, una sa lahat, marami sa amin na mga kumikilos na nagsasalita, talaga naghahanap kami ng aming pinuno or who will lead us. Kasi alam mo naman, iba-iba kaming grupo, iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang perspektibo, no, pananaw dito sa politika. Bakit RAGE? RAGE kasi galit eh. Galit diba? talaga. Galit ng tao. Kaya kami, nagkaisa, pinuntahan namin kami ni Speaker Bebot Alvarez, nagpunta kami kay Mayor Baste Duterte, at binabuti namin kausapin siya na binanggit namin na magbuo ng isang grupo na magsasama-sama tayo. Kaya nga yung political party ng Reform PH, which I represent, at kasama ko si Gringo Nasan sa partido namin, at si Speaker Bebot Alvarez naman ang Partido Reforma. Anong pinaghuhugutan? Saan nanggaling yung RAGE na ito? Kaya nabuo itong grupong RAGE? Una sa lahat, yung korupsyon natin na nakikita. Walang nangyari eh. No, nakita natin yung korupsyon, nakita natin yung investigasyon na walang nangyari sa ICI. Hanggang ngayon, yung Blue Ribbon Committee, maraming mga taong dapat ipatawag, hindi pinapatawag. Para bang ayaw puntahan talaga yung dapat puntahan ng investigasyon. And magmula pa ng Pasko, sabi nila may makukulong. Nagkaroon na tayo ng Semana Santa, dumaan na tayo sa Valentine's, dumaan na tayo sa Bagong Taon. Wala pa rin eh, hanggang sa ngayon. So, ito yung panawagan namin na may accountability dapat, meron dapat talagang makulong, may pondo na dapat maibalik. Lalo ngayon, grabe ang paghihirap natin, no? Grabe ang kinakaharap nating krisis. At syempre, patuloy na pagtulak doon sa tamang pamamalakad ng gobyerno. Like ngayon, sinusuporta namin yung kay Congressman Lian Liviste. Dahil nandyan yung mga, galing lang ako doon kanina sa Liwasang Bonifacio, yung mga taong bayan talagang umiiyak na
Yes. No? Dahil sa pagtaas ng presyo ng maraming ng bilihin, pagtaas ng presyo ng pagbiyahe nila. At ito yung patuloy naming itinutulak at panawagan namin na magkaroon talaga ng katarungan, magkaroon ng accountability, at magkaroon ng maayos na pamamalakad ng ating pamahalaan. Kayo na daw ang tunay na oposisyon sa Marcos administration? Kasi mayroon ding isinusulong ang grupo ng mga makabayan Black na United Opposition for 2028. Hindi ko alam ko ano yung ginagawa sa Makabayan Black, no? Hindi naman ako kasapi doon sa ginagawa Pero nila. maituturing nyo na kayo na ang talagang fourth runner ng opposition for 2028. Siguro, Dexter, to explain it is, itong gitna ng krisis na problema natin, itong nangyayari sa ating bansa na talagang tumataas ang presyo, may gerang nangyayari at hirap ang tao, bakit si VP Inday Sara ang tinututukan ng politika? At yung pagtutok nila, halata mo naman na politika dahil bilyon-bilyon, trilyon yung nawala. Yung mga 18 Marines nagsamalita ng maletang pera pagbibigay, pero gusto nila mawalan sila ng kalaban sa darating na 2028, which is VP Inday Sara. You are talking about the impeachment The proceedings. impeachment proceedings that's happening now. Kaya kami ngayon nagbuo na talagang sabi namin, hindi kami papayag sa ganyan. Lalabanan namin yan at lalabanan namin yung ginagawa niyong mali dito sa gobyerno. Na ang pondo, ang resources, ang lahat ng ating, kumbaga yung lahat ng trabaho natin nakatutok sa politika, imbis na tutukan, yung dapat sana tutukan natin na pag-aayos ng ating bansa at pag-aayos ng pagtaas ng presyo na apektado ang bawat Pilipino. At talking about impeachment, ito ba ang dahilan kaya napili ninyo na si Baste ang mamuno ng RAGE at hindi si VP Sara? Well, si VP Sara kasi, una sa lahat, andun siya sa impeachment case sa ngayon. Pangalawa, ayaw naman namin na hilahin ng Vice President sa isang ganitong pagkilos na baka sabihin nila politika di ba? May trabaho yung tao, Vice President yung tao. Pero kami, nung magdeklara siya at ngayon, nagbuo kami ng koalisyon, ang aming tagapanuno o yung tumatayo na simbolo at tumatayong leader namin ay yung kanyang kapatid na mayor din naman ng Davao. At tingin ko, napakalaking bagay nito sa lahat sa amin. Dahil alam mo, Dex, na magugulat ka, ang parallel groups ng Duterte umaabot ng 750. Parallel groups nationwide. May sa barangay, may sa syudad, may sa probinsya. Sa pagbubuo ng isang koalisyon na ganito at sa pamumuno ni Mayor Baste Duterte, malinaw. Andito ang kumpas, andito ang liderato, at kung saan kikilos at kailangan kumilos, gagawin to ng aming koalisyon. Nasama-sama kami, tulong-tulong at nagkakaisa. Nakita ko nga yung isa sa mga talumpati ni Mayor Baste at parang nagtutunog Digong Duterte na siya. Actually, nagulat din nga ako nung tinitignan ko siya sa stage. Sabi kasi nung MC, pumukit kayo, pakinggan ninyo. Pero ako, tinitingnan ko siya, pati yung kanyang mga hand gestures, yung kanyang mga, paano siya magsalita, no? Yes. Para talagang si Pangulong Duterte. At sabi ko nga, nakita ko rin siya sa isa o dalawang meeting. Magaling, si Mayor Baste. Siguro, nahubog na rin ng mga pangyayari. At syempre, exposed naman siya sa kanyang ama, exposed sa kanyang kapatid. At alam niya kung paano magpatakbo ng isang organisasyon at alam niya kung paano makibahagi at makipag-usap sa mga tao. Kaya sabi ni Congressman Tinio, plan B daw si Baste sakaling tuluyang ma-impeach si VP Sara. Hindi na kailangan Anong hula. sasabihin niyo? Hindi na kailangan hulaan yun. Talagang si Mayor Baste ay nandyan, kasama namin. Okay. Kung kanilang aalisin si VP Inday Sara, ay kakandidato to. Ikakandidato namin to. At kung titingnan nyo naman, tingin ko, malinaw, may tindig to, may pananalita, at may paninindigan. Yung porsyento ng kasiguraduhan niyo po, na siya ay papalit sakaling hindi makatakbo si VP Sara? Well, una sa lahat, lalabanan namin yung impeachment. Ayaw namin pumayag dyan. Dahil ang impeachment, napakasama. Kung sinasabi nilang politika, paano mong gagawin na ang pinaka-pinagtitiwalaan ng taong bayan, highest trust rating, is the Vice President. Mismong si Lian Libiste, mismong si Kiko Barsaga sinasabi, ito lang ang hindi na-involve sa korupsyon. Kung siya ang may highest na pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino, ba't nyo tatanggalin sa politika? Kung sinasabi ninyong corruption, nandun pa nga sa COA. Diba? Pinag-uusapan pa sa COA. Yung ibang departamento, sinasabi ko na yan, Department of Agriculture, 8.5 billion, notice of disallowance suspension.
Ang DPWH, 17 billion. Department of Agriculture, 10.5 billion. Ito, pending sa COA, hindi pa natatapos. Tapos, gigipitin nyo yung tao. So, yan yung una. Pangalawa, kung sakasakali ang paniwala nila, matatanggal nila ang isang Duterte sa laban, nagkakamali sila. Dahil may Baste Duterte na maaaring tumindig para sa pamilya at para sa sambayanan. Nabanggit nyo, ang paglaban ng RAGE ay para sa labanan itong katiwalian. Yes. May mga grupo na ganun din ang kanilang adhikain. Open ba kayo for parang coalition? Oh, definitely. Oh. Like itong Liberal Party o kaya Akbayan? Yes. Alam, yung Liberal Party kasi tsaka Akbayan, hindi nagsasalita eh. Wala silang salita tungkol sa korupsyon. Sabi ko nga, kung buhay si Pinoy ngayon at nakita nitong nangyayari na yung Marcos Sr. na nilabanan ng kanyang ama, martial law, corruption, at ngayon nakikita na naman kay Marcos Jr. at buhay siya, siya ang unang magagalit dito sa mga nangyari. Ngayon, pumunta tayo sa Makabayan Block. Kunyari, sinabi ng Makabayan Block, magsama tayo, magkoalisyon tayo dahil laban din kami sa korupsyon. Gusto rin namin makita yung resulta na dapat may makulong. Gusto namin mabalik ang pera. Madali yan. Pwede tayong magsama-sama. Nabanggit nyo kanina, more than 700 parallel groups ang meron ng mga Duterte sa buong bansa. Yes. Open ba kayo makipag-usap pa sa ibang political parties? Oh, definitely. Ngayon lang, nag-message kami ni Greco Bellica kasi meron din pala silang partido at sinabi ko, sayang, sana doon pa lang sa una, nagkasama na tayo. Pero maraming partido ang aking palagay, no, na maaaring maliliit at lokal, mga regional parties, local parties, walang problema yon. Madaling magsama-sama at magtulungan dahil importante naman dito na may prinsipyo tayo, may pananaw at yun ang pinaglalaban natin. Yung korupsyon, kailangan nating hintuin dahil tuloy-tuloy pa rin to. May mga pinag-uusapan pa rin budget sa iba't ibang department at kailangan natin panagutin. At kailangan natin ibalik yung pera na ninakaw nila. Lalo tigit, uulitin ko, hirap na hirap tayo ngayon pinag-uusapan ilang bilyong piso dahil nga dun sa kailangan tanggalin sa VAT, sa ayaw nilang payagan, di ba? Yung all price sana kung nandyan lang yung mga kinurakot. Kung nandyan ang pondo, ang ganda sana. Makakalaban tayo sa nangyayaring pagtaas ng presyo, makakalaban ng bawat pamilyang Pilipino na kahit papano, hindi naman sila hirap na hirap sa buhay. Ano ang asahan pa natin kung sa mga susunod na araw na magiging aktibidad nitong RAGE bilang patuloy na pagkilala sa ating mga kababayan? Well, una sa lahat, Dexter, yung po ating mga kababayan, nandyan po yung mga kasamahan po natin sa Batangas. Nandyan sa Liwasang Bonifacio, dinalaw ko sila kanina, nagpunta sila Kongreso. Pinaglalaban nila yung pagbaba ng VAT. From 12% to 10%, ganun lang 2% lang ang tatanggalin. Yan po tinutulungan namin, susuportahan namin yan. At syempre magkakaroon din kami ng pag-uusap-usap sa mga gagawin naming hakbangin dahil sa bukas, magsisimula na naman ang impeachment. At hindi po kami papayag dyan. Lalabanan din po namin yan. Ang gusto namin sa Kongreso, magtrabaho na sila ng tama. Tutukan na nila ang problema. Ayaw nila ng kaguluhan. Sabi nila, huwag kayong magulo. Sila gumagawa ng kaguluhan eh. Kung hindi nila tinutuloy itong impeachment, wala sa tayong gulo. Tulungan natin at ayusin natin. At syempre, yung investigasyon sa korupsyon. Dahil ang tagal na nawala na yung mga pera, yung mga frozen accounts, tinanggal na eh. Nawala na pagka-freeze, paano yan? Pag nawala na yung pondo rito, di ba? Na nailabas na ng bansa o umalis na yung mga taong dapat managot dito sa mga ninakaw na pera. Can we get your statement dito sa naging desisyon ngayon ng Palasyo na nagtanggal ng excise tax kaso sa kerosene, at LPG gas? Yes. Anong komento nyo doon? Kasi ang hinihingi ng karamihan, diesel at gasolina sana. Kaso LPG and kerosene lang yung Totoo, Dexter, kasi di ba umingi na nga ng emergency powers. Nandyan na yan. So, sana man lang, sagutin natin talaga at tutukan natin ang dalawang bagay. Yung pagtaas ng krudo na binabanggit mo, diesel at gas. Alam mo, kawawa yung mga drivers kaya umiiyak eh. Ang gasolina, ang diesel, automatic pwedeng mag-increase ang mga pribadong kumpanya. Pero sila hindi pwedeng magtaas ng pamasahe. So, hirap na hirap sila. Pag nagtaas naman ng pamasahe, apektado yung mga commuters o yung mga manggagawa rin natin. Ang pangalawang problema, yung problema sa mga bilihin. Paano gagawin natin na matulungan itong mga taong to na mabili yung mga produkto sa probinsya, wala nang middleman, madala dito sa Metro Manila o kung saan mang lugar para maibsan kaagad ang gutom. Kaso ang tinanggalan ng excise tax, yung mga produkto na halos hindi natin ginagamit, yung LPG para sa sasakyan na halos wala namang gumagamit na, tsaka kerosene. Yes. Well,
sabihin na nga natin, pwede na naman basta may ginawa sila. Basta may ginawa lang. Pero marami pang dapat Marami gawin. dapat. At Yun. kailangan natin talagang tingnan kung sila ay nakatapak sa lupa at nakikita lang ang paghihirap ng tao. Marami tayong pwedeng gawin. Yung binabanggit ni Kong Egay Irice, di ba sabi niya, sabi niya, maglagay tayo ng oil price stabilization fund. Yung sabi niya, price cap na Oo. 70, ipako sa 70. Sa 70, at Tapos kung naman yung increase, sagot na ng gobyerno. Sagot ng gobyerno. Ito yung mga bagay na kailangan pag-aralan kaagad. Kasi sabi nga niya, madali ang epekto nito doon kaagad sa taong bayan. Dahil nga tumataas ang langis. Yung sinasabi ni Lian Libiste, yung 2% na yun, o kahit nakasabihin 5% Di ba? Saluhin muna ng gobyerno. Alam mo, sa isip ng tao, trilyon-trilyon yung naririnig kong ninakaw. Mali-malita naririnig kong delivery ng pera. Tapos ngayon na konting tulong lang, hindi magawa. man namin maramdaman ng gobyerno. Bukas, sabi, asahan ang madugong impeachment hearing. Anong komento niyo dito? Dahil haharap si Ramil Madriaga na nag-umamin na siya ay self-confessed bagman ni BP Inday Sara noon. Alam mo, itong si Ramil Madriaga, hindi ko alam kung saan ang gagaling to. Ang hilig nila magsabi na, ito, planted witness. Yung mga Marines, actual yun Si Gutesa, tao ni Saldico. Yung 18 Marines, tao ni Saldico. Hindi mga kriminal yun. Mga magagaling yun na sundalo nagsilbi sa bayan at ngayon nagsasalita. Nag-deliver kami ng pera. Si Madriaga, convicted, kriminal. Nakapatay pa ng pulis nung hinuhuli. Tapos pupunta ka sa kulungan, kukunin mo yung affidavit, kahit naman sinong nakakulong. Sabihin mo, makakalaya ka, o mabibigyan namin ikaw ng tulong, o bibigyan namin ng alalay ang iyong pamilya. Kahit sinong kriminal, magtatapat na, sige, ako na yan. At may sinabi siya doon sa nirelease lang na may date April 11 at sinabi niya may grand plan nga. May plano sila na pagdating ng 2025, dapat pumalit na si VP Sara. Kapag hindi pumayag si Bongbong Marcos, sabi kailangan siyang mawala sa Malacanang sa all means. Pwedeng by poisoning, pwedeng by all other means na pwedeng gawin. Anong masasabi niyo po dito? Walang maniniwala dyan kasi nung umpisa pa lang si VP Sara pinapatakbong presidente. Ayaw tumakbo. Ang gusto lang mag-mayor. Napilit ni Senator Amy. Sumama kay Presidente Marcos, nabuo yung unit team. Pwede na siya mag-presidente noon pa. Number 1 si VP Sara sa survey. Pero minabuti niya maging vice president at tumulong kay Bongbong Marcos. Kaya nga natatawa ako dun sa mga sinasabi nila na i-impeach daw si Presidente Marcos noong unang taon pa lang. Bakit? Pwede na nga siyang tumakbo nung panahon pa lang niya. Tatay pa niya presidente. Kontrolado nila ang lahat ng negosyo. Kontrolado nila ang COMELEC. Kung titingnan mo, ang Pangulo, di ba, kaya niyang kontrolin ang lahat. Hindi nila ginawa. Nag-vice president tong tao. Ngayon sabihin na 2025, uupo. Wala akong makitang lohika para gawin ni Vice President Inday Sara yung gano'n. So itong mga statement na maririnig natin sa kanya, ano ang... walang katotohanan. Ako gusto ko siyang pakinggan kasi gusto ko makita kung gaano kumbaga sa kwentong kutsero, kwentong barbero, itong maririnig natin. Pero yung paniniwalaan ko, hindi. Ako ngayon, next na papuntahin mo ko ngayon ng Muntinlupa, bigyan mo ako ng poder, bigyan ako ng palasyo ng poder, kukuha ako ng 5 kriminal dyan Papagawin ko rin ang affidavit. Meron akong i-offer sa kanila, meron akong itutulong sa kanila. Bakit mo kukuha ka ng kriminal, gagawin mong witness sa isang vice president? At itong pagka-kriminal nito, ibang klase Talagang isang grupo ng sindikato na nangingidnap. Grupo ng sindikato na pumapatay. So hindi simpleng basta-basta na kumbaga, di ba sabi nga nila sa batas, ba't ka maniniwala sa isang nakulong o sa isang preso? Ito, hindi lang simpleng preso to. Ang kaso nito ay mabigat, sindikato to, organisado. Ayun. Okay. Any additional message o may mga pasabog ka pa dyan na pwedeng na dapat malaman ng ating mga tagapanood? Well, sa darating po na panahon, may mga lalabas pa binanggit ko na rin to, may mga lalabas pa na mga magsasalita tungkol sa pagdi-deliver ng pera. Okay. Inaasahan ko na mabigyan ng pagkakataon ng Blue Ribbon Committee. Pero kung hindi sakasakaling bigyan to ng pagkakataon ng Blue Ribbon Committee, may sarili kaming gagawing people's investigation. Ang sarili nating mga kasama, maaaring ang gawin dito sa Billionario News Channel, sa iyong Politico Nightly, dito mag-hearing para madinig mismo ng taong bayan kung ano ang delivery ng pera. Kung si Saldico, ang sinasabi ng administrasyong magnanakaw, ito yung mga tao niya na galamay, na nagsasabi nag-deliver ng pera,
bakit ayaw nating pakinggan? Ayan. Well said. Maraming salamat po. Thank you, Dexter. Former Congressman Mike Defensor at co-convenor ng RAGE Coalition. Magandang gabi. Thank you, Dexter. Tama na ang palusot. Ito ang matapang na pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon kaugnay ng tangkang harangin ang paglabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Carpio. Nauna nang naghain ng petisyon si Carpio sa Quezon City Regional Trial Court para pigilan ang Kamara sa pagkuha at paglalantad ng kanilang income tax returns. Pero ayon kay Ridon, hindi umano mapipigil ang katotohanan dahil mahalagang ebidensya ang mga dokumentong ito sa impeachment proceedings. Git ng mambabatas, may kapangyarihan ang House Committee on Justice na magsupina ng mga record upang matukoy kung may paglabag sa konstitusyon o posibleng unexplained wealth. Dagdag pa niya, hindi umano maaring gamiting depensa ang privacy kung nakataya ang pananagutan ng isang public official. Tuloy naman ang pagdinig ng Kamara bukas, April 14, kung saan inaasahang masisilip ang mga nasabing dokumento. Sa bisperas ng pagpapatuloy ng impeachment hearing sa Kamara, binunyag ng nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte ang umano'y plano ng kanyang pamilyang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Ang utak umano para mapababa sa pwesto ang Pangulo, walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa Politico Update ni Andrea Salve. Isinalaysay sa isang 3 pahinang handwritten letter ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara Duterte, ang plano raw ni former President Rodrigo Duterte kung paano patatalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Ito ay kung hindi raw ito tumupad sa naunang kasunduan na bababa sa pwesto pagdating ng taong 2025 para bigyang daan ang isa pang Duterte presidency. Anya, gagamitin lang daw si PBBM bilang political tool sa pagsulong kay VP Sara. Kinumpirma ng panig ni Madriaga na siya ang sumulat ng liham. Kwento nito, bahagi raw ng plano ang Marcos impeachment gamit ang corruption issues. Hindi lang ito, kinonsidera rin ang anyay assassination by poisoning or any other means at people power na sisimulan umano ng dating Pangulo katuwang ang mga retiradong sundalo at pulis. May kasama pa raw na mass resignation ng mga opisyal ng pamahalaan, sabay-sabay na rally, assassination of government officials and officers at panghuli umano ang paglusob sa Malacanang ng mga samahang dikit kay FPRRD. Lahat ng ito tinalakay daw ng dating Pangulo sa kanya at ilan pang retired generals. Top priority daw ang assassination of government officials na susundan ng civil disobedience. Ang kaguluhan anya ang gagawing daan para magsagawa ng kudita ang isang grupo ng military officers. Poprotektahan daw ito ng isa pang grupo na tututol sa posibleng martial law declaration. Lulusubin ang palasyo at kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si PBBM at magse-self-exile sa US, doon mangyayari ang assassination. Sinisika pa ng BNC na kunin ang panig ng palasyo at ni VP Sara hinggil sa mga alegasyon ni Madriaga. Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Pisikal na nagpakitang gilas si Pangulong Bongbong Marcos bilang tugon sa hindi mamatay-matay na isyu tungkol sa kanyang kalusugan. Ang Malacanang hindi pinalampas ang pinakabagong hirit ni Senador Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid. Tumakbo! Tumalon! At tinawanan lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang chismis na may sakit siya. I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Bago harapin ng media, nag-jogging pa ang Pangulo sa paligid ng palasyo para ipakitang nasa mabuti siyang kalusugan. Ayon kay Marcos, layon ng kanyang pisikal na pagpapakitang gilas na hindi lamang labanan ang fake news, kundi ipakitang walang dapat ipag-alala ang publiko. Maanghang din ang naging pahayag ng palasyo kaugnay sa aligasyon ni Senador Amy Marcos kaugnay sa matagal na umanong pagkakasakit ng kanyang kapatid. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Sa gitna naman ng lumalalang banta ng fake news,
Lumagda ng kasunduan ng Presidential Communications Office, Department of Justice at Department of Information and Communications Technology. Layon nitong paigtingin ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya kontra sa mali at malisyosong impormasyon. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, nangangalap na sila ng ebidensya para sampahan ng kaso ang nagpakalat ng fake news ukol sa kalusugan ng Pangulo. Sa aming pagbabalik, air quality sa ilang bahagi ng NCR apektado ng usok mula sa Navotas landfill fire. At makihula kung sino tong politiko na pinalayas sa number 2 sa kanilang love nest matapos mahuling magtaksi. Sa ating politiko lokal, kinumpirma ni Navotas City Mayor John Ray Tiangco na naapula na ang apoy sa nasunog na landfill sa kanilang syudad. Patuloy naman itong nakakaapekto sa kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero ayon sa alkalde, unti-unti nang bumubuti ang kalidad ng hangin sa lungsod, kung saan hinihikayat pa rin ang publiko na magsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay. Nilinaw naman ang kumpanyang nagpapatakbo sa landfill na matagal nang inabandona ang 40 hectares na tambakan ng basura. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Navotas City Mayor John Ray Tiangco. Magandang gabi po, Mayor. Welcome sa Politico 90. Good evening po, Sir Dexter. Nabanggit nyo na naapula na po itong apoy, pero patuloy pa rin yung usok na nanggagaling po, tama po, dun sa landfill? Actually, kanina po yung report po na yon. Kaya lang itong latest po na report ay may apoy na naman po so, siya. Nagkaroon ng nag-rekindle yung fire? Opo, kasi alam niyo naman po itong landfill po na to, yung sunog po nito ay nasa ilalim actually. At pag pumapasok po yung oxygen, yung hangin po dyan, ay nagliliyab dahil siyempre, mainit po kanina, tapos may mga plastic po dyan. So, nag-liyab ulit siya. Nabuhay ulit. Oo. So, Mayor, gaano kaseryoso yung banta sa kalusugan ng mga residente itong nalalanghap na usok? Maaring, ito ba ay samot-saring mga basura ang nakalagay dyan? May mga chemical or may mga plastic? Halo-halong basura na po yan. Siyempre, mga biodegradable, yung mga plastic, lahat po yan. Kasi hindi lang naman sa syudad po nating basura po yan sa mga karatig lungsod. Pero liliwanagin ko lang, sir, na sarado na po itong landfill simula August 2025 po. So natapos po yung franchise po niya since August 2025 pa last year. At simula nung 2 years prior nung August 2025, nag-abiso na po ang ating sangguniang panglungsod na hindi natin i-extend yan. Kaya nga dapat yan na-implement yung closure plan at saka rehabilitation. Kaya lang itong ang dating nag-ooperate po nito ay nung February nalaman na lang namin ay inabandon yung area na hindi po nagagawa yung rehabilitation plan. Oo. So, ano po ang hakbang ng lokal na pamahalaan? Dahil hindi naman ang lokal na pamahalaan ang nagmamanage po nito, though natapos na yung kontrata nung kumpanya na yon, ano po ang hakbang ng lokal na pamahalaan para mapanagot sila sa ilalim po ng ating batas na Clean Air Act? Actually, ang DNR po yung magbibigay ng mga penalties po na yan dahil sila po nagbigay ng ECC at part na kasama ng ECC po yan ay hindi lang yung operation, ay kasama po dyan pag natapos yung safe closure and rehabilitation na plan po na yan. So kasama po yun. Kaya lang nagkaroon ng legal dispute. Pero tayo, ganun pa man, hindi naman natin pwedeng hintayin kung ano yung mga decision po. Kailangan masugpo na po, mahinto itong sunog at syempre yung usok po na nakaka-apekto hindi lang sa lugar, kundi sa mga kababayan po natin at doon sa mga
ibang mga kababayan po natin sa mga ibang lugar po. Oo. Pero Mayor, may mga provision po doon sa Republic Act 8749 na nagbibigay ng mandato sa mga lokal na pamahalaan para sa pagtitiyak na dito sa mga stationary source ng mga pollutants tulad nito, nagkaroon nga ng sunog, para tiyakin na hindi mangyayari itong mga ito. Ano po ang reaction niyo po dito? So tama po yan, no? Kaya nga wala na rin pong operation nga po dyan. Nahinto na po yan. So nangyari po yan nung hindi na po nag-ooperate. Kaya lang nga. Pero paano po, Mayor, na nagkaroon ng sunog dyan kung hindi na siya ginagamit? Paano nagkaroon ng apoy? Siyempre, yung init po sa panahon ngayon, tsaka yung plastic po, pag nainitan po yan, nagkaroon ng oxygen po. Yung rubbish fire po, nangyayari po yan. Kasi may mga damo din dyan na siguro natuyo na. Meron mga toxic, mga gases po dyan eh. So pag pumasok po yung oxygen, yan, nagliliyab po siya. Kumusta po ang air quality dyan sa Navotas? Dahil kayo po ang, syempre, pinakamalapit dyan na dadaanan itong usok kung saan man magagaling yung hangin. Malayo po kasi itong area po na to doon sa mga kabahayan. Kaya lang pag umikot po yung hangin, kasi parang island po yan, no? Pag po yung hangin, depende sa nang iip ng hangin, so maapektuhan. Kagaya kaninang umaga, doon sa air quality index po natin, naging masama po siya. Pero nung 6 p.m. ay bumaba siya below hanggang 45. Concern rin po natin, syempre, yung mga karatig mga munisipyo, sa mas malapit po sila. Kaya Saturday, nakipag-ugnayan na po tayo kay Mayor at dun sa SK po dyan at sa barangay. At nung Sunday po, nagpadala po tayo ng health team po natin and disaster team para magbigay ng mga mask at gamot po. Oo, kasi kung matatandaan ko, may mga ilang syudad dito sa Metro Manila ang nag-abiso sa kanilang mga residente, ang QC at ilang mga lugar na malapit po dyan sa inyo, syudad, na magsuot ng face mask dahil nga doon sa very poor quality ng hangin itong mga nagdaang araw. Tama po yan. So, ganun rin po ang abiso po natin. Kaya regularly, naglalabas po tayo ng yung sa index ng air quality index para malaman po natin. Pero gusto natin maging on the safe side po tayo na kahit merong mas mababang air quality index, maganda yung kalidad ng hangin ay mag-match pa rin dahil hindi pa naman po ito tapos. Although kino-contain po natin para hindi siya lalong lumaki. Kasi malaki itong facility po na to. Nagpas 40 hectares. So yung gusto natin as much as possible yung affected area hanggang doon na lang siya, makontain na lang po siya. Bagamat nakalagay sa Republic Act 8749 na maaring magsagawa ng motu proprio investigation ang Department of Environment, maaari din silang tumanggap ng reklamo. Pwede bang maging complainant po dito ang lokal na pamahalaan? Simula pa lang po nung natapos po sila ay nagpapulong na po tayo kasama yung DNR at hiningi po natin yung kanilang plano po dyan at kailan i-implement. Paulit-ulit po yan and sabi ko nga sa inyo, 2 years prior, ninotify na po natin na hindi natin i-extend yung kanilang prangkisa para mapagplanuhan. At 2025 po, 8 meeting po tayo para i-remind po sila. Kaya lang po tayo ng February, biglang na-abandon po yung area nang hindi man lang nagsabi. Kami pa nagsabi sa DNR na may kwento na tinatanggal na yung mga gamit po nun at inamin po nila na umalis po sila. At noong Marso ay nagsulat sila sa DNR na wini-withdraw nila yung kanilang plano dahil yung big Okay, Mayor, panawagan niyo po sa mga constituents po ninyo ngayong nagkaroon ng rekindled fire dyan sa landfill na yan. Go ahead po. Well, yun, patuloy po tayong nag-update para dun sa air quality sa ating lugar. Pero dun sa mga respiratory concerns, mga senior citizens natin, siyempre, mas lalo po tayong mag-ingat at kung lalabas po tayo, sana mag-mask po tayo.
Tayo naman po sa pamalang lungsod ay ginagawa po natin ng lahat. Katuwang ibang ahensya, meron tayong task force po dyan na nagtutulungan para matugpo itong problema. Okay, well said. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong mga kasagutan. Navotas City Mayor John Ray Tiangco. Magandang gabi po. Salamat po. Sumuko sa pulisya si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay sa kinakaharap niyang cyber libel. Matatandaang naharap sa 8 counts ng cyber libel case ang sinuspending kongresista kung saan abot sa 48,000 pesos per count ang inirekomendang piyansa ng korte. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Dasmariñas Component City Police Station si Barsaga para sa proper disposition. Samantala, sa post ni Barsaga, tila nagulat pa ito sa nasabing balita. Summer season is always tuli season. Kaya naman sa lungsod ng Binyan, libreng tuli mission ang inihatid ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga residente. Bakas sa mukha ng mga binatang tinuli ang sakit pero mukhang nabawasan naman dahil libre lang ito. Sa pangunguna ni Mayor Hel Alonte, nakipagtulungan ang iba't ibang ahensya at medical volunteers upang maisagawa ang serbisyong pangkalusugan para sa mga kabataan. Bahagi ito ng layunin ng lungsod na masiguro na walang maiwan pagdating sa health services. Magkakaroon na ng akses sa malinis at ligtas na inuming tubig ang mga estudyante sa 3 paaralan sa Antipolo City. Kasunod yan ng inilunsad na water filtration system sa Upper Kilingan Elementary School, Riza Elementary School at Sumila Elementary School. Ayon kay Antipolo Representative Bong Acop, simula pa lamang ito ng mas malawak na plano para lagyan ng water filtration system ang iba pang mga paaralan. Layunin nito na masiguro ang mas maayos na kalusugan at kapakanan ng mga kabataan. Good vibes naman tayo sa aming pagbabalik, kaya tutok lang dito sa Politiko Night. Para sa ating Politiho. Mahuhulaan nyo kaya itong politiko na nasalisihan sa kanyang ibinabahay na bebo? Ayon sa ating nakalap, matagal na raw ang isyong ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on itong si politiko sa nasabing issue. Si girl kasi, maganda na, mapang-akit pa. Kaya pati puso at bulsa ni politiko, nabihag niya. Umabot pa sa punto na binilhan siya ng condo unit para may private love nests. Pero ayun na nga, may isang gwapong lalaki ang sumingit at ayun, naagaw ang eksena. Hindi nagtagal, nabuking ang lihim na relasyon. Kaya ending, na-evict sa kanilang pugad itong si girl. Kaya naman tanong ngayon, sa puso ba siya natalo o sa diskarte ng iba? Ang clue natin, si politiko na nasalisihan ng kabet ay may letrang A sa kanyang pangalan. At mula yan sa malayong lugar. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Sino ang tunay na may hawak ng beat? Yan ang hirit ni Department of Agrarian Reform Chief Conrado Estrella III kasabay ng pagsakay niya sa trending. Game na game siya nasabayan ang trip ng mga Gen Z while flexing his cooking skills. Talaga namang todo kembot. Ayan, talaga naman todo kembot itong si ating DAR Secretary para i-showcase na hindi lang siya pang opisina kundi pang dance floor din. Pero Sek, hindi naman beat ang hawak mo kundi sandok o ano yan? Yung rolling pin?
Yan. And speaking of sayawan, hindi naman papatalo dyan. Siyempre, si dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, si Attorney Salpa, dahil bigay na bigay din siya sa paggiling with special participation ng sexy star na si Katrina Paula, kung saan may pakagat-labi pa si Attorney na para bang film mong Madam Moves ng Mamang Sorbitero. Ay, Attorney Pal, di kaya spaghetti pababa yung step. Konting rehearse pa at baka mahuli ka po sa bilang. Ayan. Spaghetti pababa yung Attorney. Ayan, sino dito ang gusto mag-challenge kay Attorney Sal? Dito sa studio, ayan, pwede pang humabol, may oras pa tayo. Pero maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe, hanggang bukas dito sa Politiko Night.